Hinaan ko lang para madaling lumambot. Magkahalo ang lasa sa nilaga. Daming sabaw. Grabe ang sarap, my friends and friendship, na aking nilaga. Okay. Subscribe na! Good morning! Good evening, good day sa inyong lahat dyan at good morning dito sa US. Ako ang ginaw, my friends and friendship. Kumusta kayong lahat dyan? I heard na mainit dahil nandyan ang mga anak ko, yung anak kong lalaki, nagbakasyon sa Philippines. Yung si Judelia naman sila Zoe, sila Sam ay nasa Hawaii. Kami lang ang nandito kaya ginaw kami dito sobra. Mainit siya ang bukadas ng araw pero sa umaga look. Sobra ginaw. Mainit naman ito ngayon at pa-summer na nga, spring pa lang. Pero grabe naman ang hangin. Kaunting labas mo lang, allergy na kaagad ang bubungad sa mukha mo. Siguradong mag-isnis ka, kakati ang mata, at mag-stuffed nose ka. Mabuti na lang may mga gamot na kami, naka-ready na kami. May gamot akong ininom at may gamot akong ini-spray sa ilong. Grabe. Pero mamaya, siguro hapon na kami pupunta doon kay Judelia at magpapakain ng dogs doon sa Vallejo. Ngayon muna ako ready ng aming breakfast. At siguro, ay ito lang yung kay Papa Dudes, yung kamote. Yan lang. At ako ay gagawa ako ng tinapay. Ayan, yung chicken na hindi naubos na binili sa Costco. Ay, ito. Oh. Ito ang gusto kong breakfast. Matigas na ito. Matigas na siya. Next tomorrow na lang itong isa. Itong bread na ito. Oh. Ay, masarap ito. I-toast lagyan ng butter, yung margarine. Yeah. Nakapag-init ako ng tubig. Sandali, my friends and friendship. At hugasan ko muna ito para walang sagabal sa mata ni Mama Ella. Magre-ready tayo ng breakfast, my friends and friendship. Ewan ko kung kasya. Mainitin pa ito. Toast ko dito. Iin ko na lang kaya. Magkasya. Tapos bantayan ko na lang. Ito kasing klaseng tinapay na to. Taga matigas talaga siya. Sarap kainin paglagyan ng butter. Hopya pa. Sa sobrang lamig, tumitigas ang mga asukal dito. Kain na tayo breakfast. Anong oras na? 10:20. Yan, breakfast namin kung ano-ano lang. Sa makainom ng gamot at medyo may kaunting healthy naman. Kaya kain na tayo, my friends and friends. At para matapos na din ang umagahan at ang harapin na, ipapalabas ko pala yung karne. Kaunti lang ang ilutuin natin, lalagain. Ito lang ganito lang ang lalagain natin. Nalagyan ng papaya at pichay. Ito lang.
Mayroon pa sanang buto doon. Gusto kong isama para hanggang bukas. Di naman ilalagay lang sa nandito kasi si Cass. Hindi mo nakaubos ron. Kaya kung sa bagay, Mapatimot sa hindi naman natin mauubos. Okay. Tapos na akong kumain, ligpit-ligpit lang muna. At maglilinis na ako ng aking kuko pagkatapos. Sinasamantala ko lang naman, wala akong babysitting tomorrow pa. Di pupunta si Cass at sa linggo pang uwi ni Zoe. Kaya mag-ano lang muna ako pala ngayon maglalaga. Lagain ko na itong bakar. Ulam namin ngayon ay maglalaga lang ako ng buto ng baka. Kami lang naman kaya hindi ko na dinamihan. Haluan ko lang itong papaya. Hindi ko naman ubusin. Total marami naman eh. At ito mayroon akong mais para maging masarap, manamis-namis ang lasa ng nilaga. At lalagyan ko ng 2 pirasong banana. I-ready ko lang ito, my friends and friendship. Hindi ko ubusin to para may igisan. Mayroon naman akong gulay sa ginataan kong manok. Next time, mahal ang gulay kasi ngayon kaya kailangan lang natin na tipid-tipid. Grabe talaga ngayon allergic kasi ang lalamunan. Ayan. Itatabi ko itong kalahati para may next time kaysa sa no more next time. Kahit ano lang ang ating binablog. Dito lang naman kasi ako sa bahay. Ating may content man lang kahit kung ano-ano. Para kahit papaano mapaligaya ko kayo, my friends and friendship, sa aking mga vlog na sa iba ayaw naman nilang panoorin dahil ayaw nilang aking mga content. Pero kaya ano lang niyo ako, my friends and friendship. At ito lang kasi ang happiness ko na nagka-vlog ako at pinapakita ko din sa inyo ang aking mga ginagawa. Yung mga ibang ay wala naman silang pakialam sa mga ginagawa ko, pero bahala na kayo. Basta ako na i-irek ko lang at nire-relate ko lang sa inyo ang buhay Amerika, my friends and friendship, ay hindi biro. Lalo na kung katulad ko na hindi na nagtatrabaho, nasa bahay na lang aalaga ng asawa na may sakit. Kaya ganun lang. Ine-express ko lang sa inyo ang aking ine-express ko lang sa inyo ang aking sarili sa pamamagitan ng aking pag-vlog, na makikita din ninyo kung paano ang magiging buhay ng mga may edad na dito sa Amerika. Mabuti pa yung mga bata, may mga nakaantay pang mga bukas. Sa mga may mga edad na, wala na lang, ganun lang, wala nang bukas na nag-aantay. Ini-enjoy mo na lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kung ano-ano. Ako naman, ay ito, ang pagbablog ko, ini-enjoy ko lang. Dahil, yun lang ang nagpapasaya sa akin, my friends and friendship. Wala namang iba kasi sa nakatunganga ka lang dyan at mag-aantay ka ng iyong bukas na kung anong mangyayari. Kaya ayaw kong maramdaman ang sakit ng pagtanda, ang sakit, ang hirap ng buhay sa Amerika. Kaya binibisi ko na lang, my friends and friendship, ang ating sarili para hindi mo maramdaman kung ano ang buhay ng isang senior sa Amerika sa pagtanda namin. Karamihan dito, my friends and friendship, may mga sakit, Alzheimer, mga
nakikita ko. O kaya dementia, yung makalimutin. Malaking tulong na ang pag ganitong busy ka parati, lalo na kung nag-aalaga ka ng mga apo. Ang utak mo ay umaandar. Kasi dito karamihan, nagkakasakit sila ng dementia o kaya Alzheimer na nandoon sa nursing home. Dahil wala na silang family. Minsan yung mga ibang lahi ay mahal din sila ng kanilang mga anak. Kaso, dito sa Amerika, iba ang life dito at ang kinagisnan ng mga ibang lahi. Pag tumatanda ng magulang nila, nilalagay na nila sa nursing home. Minsan, saka busy nila. Hindi na din nila isipang dalawin o ng mga apo. Dahil alam naman niyo, my friends and friendship, ang mga apo ay hindi katulad nating mga Pilipino na labing talaga ang mga apo natin. Hindi naman lahat. Alam ko namang maraming mga Pilipino na walang pakialam naman sa mga lola nila. Pero minsan lang yun. Dito, ang mga yun, nagkakaroon sila ng dementia or ang mga matatanda. Kaya ang ginagawa na lang, doon na lang sila sa nursing. Hindi na makakakilala ng kanilang anak, hindi na makakakilala ng kanilang mga apo. Yung mga iba naman, nakikita ko, dinadala ng mga anak, yung mga Pilipino, dinadala nila kahit naka-wheelchair na, ang matanda na nilang mga, dinadala ng apo. Nakikita ko mga apo, ang nagtutulak ng wheelchair, nagkakasino. May edad na, matanda na, mga Pilipino. Pero, minsan ko lang makikita ang mga ibang lahi na ang mga anak ko apo ang nagtutulak sa ng wheelchair para dalhin ang kanilang mga mahal sa buhay sa kasino. Pilipino lang ang nakikita ko, wala nang iba. Iwan ko lang ba, pero yun lang ang nakikita ko. Mga matatanda ng lola nila, katulad ng aking ditong nice na dumadalaw kay Papa. Pilipino yun, pero born na dito. Dinadala niya ang lola niya sa kasino. Kasi ang lola niya, retired na din. Retired na nurse na din ang lola niya. Nasa bahay lang, kaya sasabihin niyang lola, dahil mo ako doon sa casino, dinadala niya. Tapos may hotel na libre doon naman natutulog ang lola niya, binabalikan naman niya kung anong oras siya nagpapasundo o kailan susunduin ang kanyang kung kailan susunduin ng mga apo. Siguro may lang ganun lang ang mga Pilipino din, mapagmahal talaga. Yan dala nila ang mga nana. Yung kahit may mga iba nga dyan, ano lang nila, okay, iiwanan lang nila sa machine ang lola nila. Babalik-balikan nila, nagkakasino naman ang mga apo. Tapos ang lola naglalaro, mga katabi ko minsan. Minsan sabi niya ang ganon, Ineng, sabi niya ang ganon, ano pa dito? Sabi ko, kung gusto mo ka, kung tinuturoan ko sa kasino, naglalaro siya, nag-i-enjoy. Kahit pag nananalo siya, tuwang-tuwa talaga siya. Kaya, yun lang ang outlet ng ang mga Pilipino, mga Pinoy talaga, karamihan sa minsan ka lang makakita ng Pinoy na nagkakaroon, mayroon naman siguro, pero sa mga 100%, mga 10% lang siguro nagkakaroon ng Alzheimer, mostly sa mga ibang lahi. Pero sa mga Pinoy parang kakaunti lang. Dahil masayahin kasi tayo mga Pilipino. Kaya kayo, huwag kayong magtutok na nakaupo lang dyan kahit nagkakaedad kayo. Maghanap kayo ng mga ibang bagay na maandar ang utak. Yung iba nagagansilyo. Ako naman sakit ang mata ko, sa kamay ko magaling ako maggansilyo, kaya ayaw ko maggansilyo. Pag may time kami, nakakasino kami. At nagpa-vlog. Itong vlog na to sa akin ang nagdadala sa akin ng magandang ng isipan ko. Yung lahat to kasi ang nasa sa isip mo, nasasabi mo sa vlog. Kung wala kang vlog, wala kang ang nasa isip mo sa iyo lang yon. Yung nagko-accumulate na yan sa utak lang yon. Hanggang sa dumating ang araw na nakakalimutan, yung nagkakaroon ka na ng, makalimutin ka na, nagkakaroon ka na ng Alzheimer, doon na lang sa utak. Kaya karamihan ang mga Alzheimer, kung ano ang hindi nagawa na nandoon sa utak niyo, yung sinasabi lang nila, pero hindi na nakakakilala. O di ba ganun? Ito yung aking gulay. Nakalimutan ko nga kahapon bumili ng chicken ng beef nor.
Dapat nagbili ako pang palasa dito sa nilaga, pero mayroon akong chicken, yun nila. Ito lang, kaunti lang ang aking nilaga. Dadalawahin ko sana, sabi ni Papa, tayo lang naman, di natin mauubos. Dadagdagan ko pa ito mamaya ng tubig na mainit. Diyan lang muna, papalambutin lang siya. Diyan lang. At ayun na ang aking gulay. Importante kasi my friends and friendship ay may gulay si Papa Dudes. Kaya ayan. Ayan lang ang aking gulay. May saging ako, 2 saging at isang mais. Itong pichay. At ayan ang papaya. Di gulay na yan. Ayos na yan sa amin. So, ang araw namin ni Papa Dudes, mahirap naman kaya my friends and friendship ang isip ng lulutuin mo araw-araw. Talagang mahirap. Kung ako lang, solo lang ako. Talagang kung ano-ano lang siguro. May sakit ang asawa ko, kailangan niya ang mga nutritious na mga kain. Kaya mahirap talaga mag-balance. Hindi pa nag-aalmusal si Jarrell. Siya naman nagluluto ng almusal niya. Pero sabi niya, Mama, nakita niya yung may saging. Prituhan mo ako ng saging. Gusto niya ang pritong saging. Sige, prituhan ko lang siya ng 3 piraso. Sobrang mahal na ngayon, my friends and friendship, ang saging. Pound ay ang bigat. Ang pound ng saging ngayon is $1.75. Kaya ang itong mga $5 ang isang piling. So sabi ni Papa, bakit makakain mo ba yung $5 mo? Mabuti yan, mag-enjoy ka. Totoo naman. Basta ako, my friends and friendship, happy na ako once na nagluluto ako, malinis ang aking ginagalawan. Init na init ang ulo ko, my friends and friendship, every time na pag nagluluto, kung sino man dito sa bahay ang nagluluto, na tinatambak lang ba ang lahat ng mga hugasan. Ako, sinusunod ko kaagad para masarap ang pakiramdam. Yung mga pinggan, ang mga kutsara, ang mga sandok ay nasa ayos at malinis. Sarap kasi ang pakiramdam. Yung hindi ka lang, parang hindi ka napapagod kung anong ginagawa mo. Si Mikil inaantay ko. Nagme-message ako kung kakain siya ng fried rice para manutuan, pero hindi yata sumasagot. Teka, check ko lang, baka mayroon na siyang message. Sabi niya uwi daw siya. Wala eh. Hindi siya may school kasi siya. Okay. Doon pa rin ang mga bata na ang mga anak ng iba sa Hawaii. Si Junel sa Aklan pa. Pero, babalik na yun dito sa Sabado. Napabili ako ng daing sa kanya. Sabi ko, bilan ako ng daing. Nagpadala ako ng pera. Hinaan ko lang ang madaling lumambot. Ihalo ko na ito pong saging para lumambot. At saka mais. Para maghahalo ang lasa sa nilaga. Oo. Lalagyan ko na. Oh! Halo ko na kagad para tamang-tama. Sabay-sabay silang lumambot. Ano kaya lasa? Ito. Tumitingin ako doon ng beef nor. Chicken wala o nandun wala. Pag-seasoning ko lang. Haluin ko na lang muna at antayin kumulo. Palambutin silang lahat. Laan ko na lang mamaya ulit. Daming sabaw.
Lagyan ko ng magic sarap. Nawala ito dati ang magic sarap dito, my friends and friendship sa Amerika, binan ng US. Bandang huli pinalik na, siguro may mga binagong mga ingredients para makapasa dito sa Food, Drugs and Administration. Kaya, nung siguro nagkasundo na sila sa kanyang mga ingredients na makapasa dito, ay ayun, nakapasok na ulit. Katulad ng bagoong na alamang, talagang ano nila yon, inalis na nila. After mga 1 month ngayon, nandyan na ang ano tawag nito, ang bagoong alamang, pero hindi na yung parang bilog na alamang. Yung bang, di ba, maliit yung bang para makikita mo talagang alamang siya. Ngayon parang na-i-blend na yung bang pinong-pino. Ngayon meron na dito. Ano pa yun din yun, yung ano nga di, yung bagoong karamihan doon sa atin, yung Kadayhart Evangelista. Yung ano nga yun? Ay, hindi ito, Barrio Fiesta pa rin ito. Bagoong hipon. Barrio Fiesta pa rin siya. Pero, hindi yung ganong, parang nakikita mo ang maliliit na hipon na alamang. Wala na pinong-pino. Ngayon, ang ketchup, ang hindi pa naibalik. Hindi pa naibalik hanggang ngayon. Siguro may ibabago din ng ingredients doon na para pumasa dito pagpasok sa Amerika. Ay, grabe ang sarap, my friends and friendship, ng aking nilaga. Okay. So, maya at papatayin ko na ang apoy. Kantahan ko muna yung inuutosan ako ni Papa Dudes na kunin daw yung gamot niya. Ay, tapos Papa Dudes na to. Puro na lang utos. Mga carpets, hindi mo lang ni GR ilalagay sa ilalim. Ito yung higaan ni Papa, kailangan na Ay, naku. Yan. Kahit ko itong aking damit. Dumating na kami. Galing kami sa Valero. Nagpakain ng dog. At ito, nag-toast ako ng tinapay. Yung Filipino bread, my friends and friendship, nilagyan ko lang siya ng yung butter na margarine. Ayan. Ang sarap. At ayun ang partner, kape. Meron din akong ginawa na walang butter. Yung plain lang. Yan o. Sarap kaya sa merienda. O, diba? Sarap siya, my friends and friendship. Kaya, tara, samahan niyo akong kakain. Nakakagutom. Lalo na traffic pagbalik. Grabe. Ako, may doctor's appointment si Papa. Ang dali lang naman. Dito na kaming uwi dito. Pero kumain muna kami ng lunch kanina bago kami umalis. Grabe ang hangin. Ang winding-windy dito sa amin. Kaya hindi tumitigil ang allergy. Ayan kaya mga bulaklak na yan. Kasi tagsibol ngayon ng mga bulaklak. Mga rose, mga cherry blossom. Yung mga bulaklak ng mga apple, cherry. Yung nakaka-cause talaga ng allergy dahil sa pollen. Matindi talaga. Kaya muna tayo, magkape muna tayo, my friends and friendship. Masarap man ng kape, ganitong malamig. Alam na, bilak kong tinapay na to yung Philippine bread.